Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Cotabato. Ito ang Bantay Balita. Hatid namin ngayon ang mga pangunahing balita mula sa loob at labas ng bansa. Ako si Prince Noradis R. Bagundang. At ako, si Janelle D. Cabante. Narito ang nagbabagang balita. Sa balitang pandaigdig, narito si Iris Chan. Pilipina nasawi sa isang sunog sa Presidential Complex sa Hong Kong sa tinaguriang deadliest fire sa Hong Kong na halos 80 taon. Kinumpirma ng konsulo na isang Pilipinang overseas worker ang nasawi. Kinilala siya na si Miss Marian Pascual Esteban na mula sa Cainta, Rizal. Sa tinaguriang deadliest fire sa Hong Kong sa loob ng halos 80 taon, kinumpirma ng konsulado na nasawi ang isang overseas Filipino worker na unang napaulat na nawawala. Kinilala siyang si Miss Marian Pascual Esteban mula sa Cainta, Rizal. Pinuntahan ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang pamilya ni Esteban upang iparating ang kanilang pakikiramay. Tiniyak nila ang tulong para sa pagpapauwi ng labi ng biktima at para sa pag-aaral ng kanyang 10 taong gulang na anak. Nagtipon-tipon naman ang Filipino community sa Hong Kong sa isang misa upang ipagdasal si Esteban at ang iba pang naapektuhan ng malaking sunog sa nasabing residential complex. Ngayon naman ay dumako tayo sa palakasan. Isa namang yulo ang nagpakitang gilas sa larangan ng gymnastics. Siya si Carl Eldro na hindi lang isa, kundi dalawa ang nasungkit na bronze medal sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Bukod sa mga Pinoy, extra proud din ang kanyang kuya na si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakatutok si Dato Yunus Abo. Iba ang tatak yulo. Yan ang pinatunayan ni Carl Eldro matapos makamit ng double bronze sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Nitong linggo lang, nakuha ni Eldro ang unang bronze medal para sa men's floor exercise sa score na 13.7333. Extra sweet ang podium finish ni Eldro dahil nakamit niya ang medalya sa kabila ng speed angle. Sobrang saya ko po. Masakit pa rin po, pero we still managed to compete with it and we still managed to get bronze even though I injured myself yesterday. But you know guys, it's Filipino. We will fight the very end. We will fight the end even though Kahapon, isa pang bronze ang nakuha ni Eldro para naman sa horizontal bars. Present doon ang kanyang parent supportive na naging emosyonal sa kanyang pagkapanalo. Love you very and so much proud talaga po sa iyo. Congrats. Bro, dito papa mo. Dito papa. Yan, Siyempre, nagbigay suporta ang kuya niyang si double Olympic gold medalist si Carlo Yulo. Para sa pampalakasang balita, Dato Yunus Abo, nakatutok, Bantay Balita. Hindi rin magpapauli ang usapang showbiz.
nag-donate ng 4 million pesos ang K-pop group na Enhypen para sa mga sinalanta ng mga nagdaang baha sa Pilipinas. Ayon sa members, malapit sa kanilang puso ang bansa kaya nais nilang magpaabot ng tulong. Ang kanilang donation ay daraan sa Hope Bridge Korean Disaster Relief Association and partnership sa Philippine Disaster Resilience Foundation. Ngayon naman, silipin natin ang usapan sa ating komunidad. Magandang araw mga estudyante at guro. Ito po ang iyong kasama sa Himpapawid, si Alibay Abdul Balayman at narito sa mga pangunahing kaganapan dito sa ating paaralan. Sa ating unang balita, opisyal nang inilahad ang Clean and Green School Ride Campaign. Araw-araw pagkatapos ng klase, magsasagawa ng mabilisang paglinis sa bawat paaralan. Paalala sa ating malinis na kapaligiran, mas masayang pag-aaral. Para sa ating huling paalala, mahigpit po ang ipinatupad ang school safety rules. Siguraduhin lamang suot ang ID at kumpleto ang school uniform para ito sa seguridad at kaayusan ng buong komunidad. At dyan nagtatapos ang ating mga balita. Ako po si Alibay Abdul Balayman para sa School Community News, ang boses ng ating paaralan. Magandang araw at balik sa inyo. Para sa lagay ng panahon, nandito si Isnaira Karudin. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang latest weather update ngayong Disyembre 1, 2025. Base sa latest satellite image, tatlong weather system ang kasalukuyang nagdadala ng kaulapan at bagulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una na po rito ang Northeast Monsoon o ang tinatawag nating hanging amihan na nagdadala ng kaulapan o mahinang pag-ulan. Habang sa Palawan, Visayas at Mindanao naman ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng magandang panahon, ngunit may mataas pa rin na tsansa na isolated standards form, lalo na po sa bahagi ng hapon at gabi. Umako naman tayo sa ulat ng pulisya. Magandang hapon sa inyo mga puso. Ako nga po pala si Adrian Enrique Isbao at nag-aatid sa inyo ng balita. December 10, 2021, Barangay Bagong Tapayin lang, dito natagpuan ang dalawang teen na magkapatid na biktima ng brutal na pag-atake. Ginamit umano ng mga sospek ang kutsilyo, baseball bat, martilyo at machete. Pero ang pinaka-shocking na twist, ang mga sospek kabataan din. Kabilang ang foster daughter, ang pamilya na si Janice Manguwad. Ayon sa investigasyon ay planado ang kanilang pag-atake at ginawa nila ito sa malupit na paraan. Sinabi ng mga otoridad ang motibo ay jealousy at resentment. Agad itong naging national news at muling binuksan ang debate tungkol sa juvenile justice, lalo na sa RA 9344. Ngayon nakulong ang mga sospek dahil sa double murder. Ang korte ay nagdesisyon na may discernment ang mga bata, ibig sabihin, alam nila ang bigat ng kanilang ginawa. Ang kaso ng mga Wood siblings ay nagpapaalala sa lahat ng child welfare at sa pangangailangan ng protektahan ang mga pamilya, lalo na sa mga ganitong klaseng trahedya. Pilipina domestic helper, di iniwan at pinrotektahan ang isang alagang sanggol. Pero sa gitna ng pagluluksa, isang kababayan natin ang itinataas bilang simbolo ng katapangan at kabayanihan. Si Roda Alcaraz, isang domestic helper na nasaktan sa sunog at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa gitna ng paghihiyap at makapal na usok, hindi niya iniwan ang alaga niyang 3 buwang kulang na sanggol at tapang itong pinoprotektahan habang ilang oras silang natrap sa loob ng silid. Ayon sa ating konsulado sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang ligtas accounted for habang 2 pa ang patuloy na biniberipika. Para sa Bantay Balita, ako si Inor Abigin. Samantala, sa usaping pang-politika, si Pangulong Bongbong Marcos wala umanong balak magpa-hair follicle test o anumang uri ng drug test. Nagbabagang balita sa araw na ito.
Ako si Jesmyra A. Biyang at ako ang mag-uulat patungkol sa pampublikong kaganapan ngayong Disyembre 2025. Idiniin ng kanyang mismong kapatid sa isyu ng droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa iyan ni Senadora Amy Marcos nang magtalumpati sa rally sa Iglesia ni Cristo. Pinabulaan naman ng palasyo ang aligasyon at naglabas ng dating negative drug test ng Pangulo. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Batid ko na nagdadrag siya. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Amiri Buliling, ang makahatid sa inyo ng balita. Ayon sa Ombudsman, may irregularidad umano na 289 million fraud control project kabilang ang substandard na construction at posibleng maling paggamit ng pondo. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Binag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the APRO chair? That was Zaldico. Sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat.